Matagumpay na natapos ng sandatahang lakas ng Pilipinas kasama ang Australian Defence Force at United States Indo-Pacific Command ang magkasanib na pagsasanay malapit sa Scarborough Shoal. Pero sa panahon ng misyon, dalawang barkong pandigma ng China ang nagpakita. Pero ayon sa AFP ay hindi na bago ang mga pagmamanman ng China sa tuwing nagsasanay ang mga magkakaalyado sa West Philippine Sea. Alamin na buong detalye mamaya. Inihayag naman ng Amerika na plano nitong magpadala ng mas maraming high-tech missile system sa Pilipinas upang makatulong umano na mapigilan ng agresyon sa West Philippine Sea. Muling nangako ang Amerika sa Pilipinas na ipagtatanggol nito ang bansa gamit ang puwersa sa ilalim ng MDT o Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa sakaling may bansang lumusob sa Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Matagumpay na natapos ng AFP kasama ang Australian Defence Force at ang United States Indo-Pacific Command ang ika-14 na Philippine-Australia-United States Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Ang 2 araw na ehersisyo na sumasaklaw sa katubigan ng West Philippine Sea ay nagpapatibay sa pagpapatuloy ng multilateral na kaoperasyon at sumasalamin sa patuloy na pangako ng mga kalahok na bansa sa pagpapalakas ng seguridad sa karagatan sa rehiyon. Nagpadala ang mga puwersa ng Pilipinas ng isang matibay na halo ng mga kakayahan sa himpapawid at hukbong dagat kabilang ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy, EW-109 helicopter, mga FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force, A-29 Super Tucano, C-208B at isang Sukhoi Search and Rescue helicopter. Gayun din, lumahok din ang Philippine Coast Guard kasama ang BRP Teresa Magbanwa. Habang ipinadala naman ng Australian Defence Force ang HMAS Toowoomba kasama ang isang nakasakay na MH-60R helicopter at isang P-8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft, habang ipinadala naman ng US Indo-Pacific Command ang USS Dewey kasama ang isang P-8 Poseidon. Pero sa panahon ng misyon, namonitor ng mga magkasanib na puwersa ang presensya ng 2 barkong pandigma ng China na nagmamasid. Pero ayon kay Captain Alvin De Galea ay hindi na bago ang ganitong mga pagpapakita ng China. Si Captain De Galea ang commanding officer ng pinakamalaking Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa ngayon. Pero bago pa niya pamunuan ang BRP Teresa Magbanwa ay dati niyang pinamunuan ang BRP Suluan na makailang beses na ring buntutan o harasin ng China Coast Guard. When I was still the commanding officer of BRP Suluan, ang usual area of operation namin is the Bajo de Masinloc. We really experience the aggressive action sometimes by the Chinese Coast Guard and the Chinese Navy. Conduct sila ng maneuvers, dangerous maneuvers sa ating mga barko. Walang pakialam ang mga magkasanib na puwersa sa presensya ng China dahil nasa international route umano ito. Ang mga serye ng pagsasanay ay binuo batay sa mga nakaraang pakikipag-ugnayan upang higit pang mapahusay ang pagkakaisa sa operasyon. Tuloy naman ang ating naging activity, hindi naman sila nagbigay ng distraction sa atin. So far wala naman silang radio challenge sa atin. They are shadowing us. We are within our exclusive economic zone. So free naman lahat yun sa navigation. Kasama sa mga aktibidad ang isang communication exercise upang pinuhin ang mga pamamaraan ng koordinasyon, mga kaganapan sa maritime domain awareness upang palakasin ang pinagsamang pag-uunawa sa sitwasyon at division tactics upang mapahusay ang kahusayan sa pagmaniobra, pati na ang photo exercise, replenishment at sea, pinahusay na koordinasyon sa logistic at mga pangunahing pananaw sa operasyon para sa mga magkasanib na aktibidad sa hinaharap. Ang ika-14 na MMCA ay minarkahan ang unang multilateral maritime cooperative activity ng taon na nagbibigay diin ng isang shared multinational determination upang palakasin ang interoperability at ang kalayaan sa nabigasyon at overflight sa ilalim ng international na batas.
Samantala, inihayag naman ng Amerika na plano nitong magpadala ng mas maraming high-tech na missile system sa Pilipinas upang makatulong umano na mapigilan ang agresyon sa West Philippine Sea. Paulit-ulit namang nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pag-install sa Pilipinas ng isang mid-range missile system ng Amerika. Sinabi nito na ang mga armas ng Amerika ay naglalayong pigilan ng pag-angat ng China at nagbabala na ang mga ito ay isang banta sa katatagan sa rehiyon. Maraming Pilipino ang natuwa sa planong yan ng Amerika pero may ilang mga Pilipino pa rin ang nagpahayag ng pagkabahala dahil magiging battleground daw ang Pilipinas sa kalimang magkagera. Abay alangan namang sa India ang battleground kung Pilipinas ang nilulusob ng China. Binalangkas na rin ng Amerika at Pilipinas ang isang magkasanib na pahayag noong Martes ang mga partikular na plano sa depensa at seguridad para sa mga taong ito kabilang ang magkasanib na pagsasanay militar. Ang suporta ng Amerika ay upang makatulong sa pag-modernize ng militar ng Pilipinas at mga pagsisikap na dagdagan ng pag-deploy ng mga cutting-edge missile system at unmanned system ng Amerika sa Pilipinas. Ang matagal ng mga magkaalyado ay nagbigay diin sa kanilang suporta para sa pagpapanatili ng kalayaan sa nabigasyon, paglipad, walang hadlang na legal na kalakalan at iba pang legal na paggamit ng dagat para sa lahat ng mga bansa. Sinabi naman ni Romualdez sa isang pahayag na ang mga ipapadalang mga armas sa bansa ay mga uri ng sistema na talagang sopistikado at posibleng makakakuha tayo ng sariling atin. Sinabi ni Romualdez na ang pag-deploy ng mga missile ng Amerika sa Pilipinas ay hindi naglalayong kalabanin ng anumang bansa kundi ito ay para lamang sa pagpigil sa tuwing magpapakita ang mga Tsino ng mga anumang uri ng agresyon. Muling nangako ang Amerika sa Pilipinas na ipagtatanggol ito gamit ang puwersa sa ilalim ng MDT o Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa sakalimang may bansang lumusob sa Pilipinas.